Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, exciting tong ano natin men. Ewan ko kung exciting or medyo grabe yung revelation nito. Kasi may isiniwalat na, 'di ba? Yung mag-asawang Diskaya. So, sa mga sino yung nila, yung mga involved daw dito or sino yung mga bosses nila, sino yung mga kapit nila or whatsoever. Actually, meron na tayong dito for sure, nakita nyo rin naman siguro sa thumbnail, 'di ba? Sobrang big niyan. So, titingnan natin 'yan. Though yung mga sasabihin ng mga Diskaya dito di natin to pwedeng i-take talaga as 100% kasi pa lang naman nila ito, statement pa lang naman. So, possible to na totoo or hindi. So, ganun lang. So, yan, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. So, meron ditong pamagat na Diskaya tumistigo na napaamin na mastermind nilagay sa vault, flood control, billion, pinakita na. So, yan yung panonoorin natin. So, again, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin. Filipino IC, mga kanoisy, hindi na natin ito patataglin pa. Simulan na natin. So, again, napapagat ang video ito, Diskaya tumistigo na napaanin na mastermind nilagay sa vault, flood control, billion, pinakita na. So, kayong mga involved dito, yari kayo. Di ba? Yari kayo talaga. Kumuha na kayo ng mga magagaling na abogado, no? Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Pinilisan. Kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Aray. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez Aray. bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC, sinasabi yun pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po ibinanggit nyo na personal ninyong inabot yung pera. Kadalasan po, ako po. Diba? So, malinaw dun malinaw dun na ito na sila, nandito na sila sa point ng buhay nila. Diba? Na parang pinapalabas ng mga Diskayas na wala silang choice. Pero ang totoo naman, meron naman sana talaga silang choice. Diba? So, yeah, tuloy. Ang nagbibigay para po daw po kay Saldico at saka kay Speaker. Kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. sa dami ng pagbaba sasakyan ninyo ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned kayong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito. Eh, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Kung magka-tell all ka, lubusin mo na. Grabe, Senator. Tama naman yun kung may bulletproof ka. Diba? Gamitin mo na. Actually, ito yung isa sa pinakapangit dito sa bansa natin na kung bakit kukonti lang, 'di ba, yung gustong mag-witness. Kasi syempre dahil sa kakulangan natin sa witness protection. 'Di ba, kung ganito dapat may sasakyan ka na bulletproof, dapat pagbaba mo, 'di ba, dapat i-escort sila. Pero ewan ko kasi parang suspect din kasi sila eh. Magagalit na naman yung taong bayan, sasabihin na naman nila, bakit may special treatment yan, 'di ba? Pagka magagalit na naman yung taong bayan, Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, isa sa pinaka-pangit. Kaya walang masyadong nagwi-witness dito sa atin, especially yung mga kalamad mga billionaire or whatsoever. Dahil yun nga, mahina yung witness protection natin. 'Di ba? So, hindi siya ganyan kadali. So, saludo na lang din sa mga witness na hinaharap talaga yung mga ganitong big time, Ang problema lang, iba kasi itong storya ng mga Diskaya kasi parehas kasi silang suspect. 'Di ba? So, kumbaga suspect yung mga Diskaya. So, kinanta nila yung mga mastermind na mga suspect din. So, same lang sila. So, kayo na lang bahalang humusga kung gusto nyo rin ba na pa-escortan ito mga Diskaya, or hindi. Bahala kayo dyan.
tayo eh. Ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to. Pinangalanan mo na yung politiko eh, di tuloy mo na. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe ang pamilya Diskaya umamin na. Binulgar ang mga kasabwat sa flood control project. Kulong si Zaldico at Romualdez ang Aray. mastermind. Ayon sa nakalap nating impormasyon, harapang pinangalanan ang mga kongresistang dawit sa flood control. Pinakitang nilagay na nila sa bangko ang pera. Pinakita sila ang kumuha ng bilyon-bilyon piso. Sabuatan sila ng DPWH. Grabe ang pamilya Diskaya umamin na. Binulgar ang mga kasabwat sa flood control project. Kulong si Zaldico at Romualdez ang mastermind. Tara, So, unahan ko na lang kayo guys ha. So, for sure, meron namang maka-Romualdez dito kasi yun nga, parang mayroon kasing mga loyalist na parang okay lang din sa kanila si Romualdez. So, unahan ko na kayo na itong panonoorin natin dito is panonoorin lang natin siya. At the same time, yun nga, itong mga sinasabi naman dito ng mga Diskaya is hindi naman talaga siya 100% true. 'Di ba? So nakadepende pa rin talaga 'yan. Pero yun nga sa side ko naman, 'di ba? Kung if ever na ginawa talaga nila nila Romualdez or whatsoever, di natin sila papanigan par. Kasi papanigan natin sila anong pinagkaiba natin sa mga DDS, 'di ba? Na kahit na sobrang grabe na yung pinagagawa, 125 million lang naman yan yung sa iba billion. Parang may pagkukonsente. So tayo dito, hindi tayo magkukonsente dito. Di ba? Like, in the future siguro kung lalabas din yung or may lalabas man na baho laban kay PBBM tapos napatunayan. Of course, di natin ito tolerate yan. Diba? So, ganyan tayo dito. Ayaw natin yung sobrang diehard talaga. Yun yung iniiwasan ko, yung sobrang diehard. So, pagdasal na lang natin na sila PBBM is hindi talaga sila involved sa ganito. So, ako naman is confident naman ako na walang involvement si PBBM sa mga ganito. Especially, kakabalik nga lang nila sa Malacanang, diba? So, need nila na pabanguhin talaga or linisin yung pangalan nila. So, yun lang naman yung sa akin. So, baka may mga maka-Romualdez dyan. So, pasintabi sa inyo, So, panoorin lang naman natin and then kayo na lang din bahalang humusga. So, continue. ori natin. Noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number 2, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa Diyan naman yung sa mga under the table or mga padulas. Diba? So, hindi na bago para sa atin yan. Kahit saan siguro, kahit maliliit na negosyo, meron talagang padulas. Diba? Sa mga ahensya ng gobyerno, meron talagang padulas. Meron mga fixers or whatsoever. So, di na bago sa atin yan. Kasi yan din talaga yung isa sa nakakalungkot dito sa bansa natin. pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Tamang video lang si ate doon sa likod. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatanting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit? Paano naging expand yun tapos naggagawa ng ibang ng ibang company? Pwede naman siguro mag-expand ng isang company lang, di ba? Maliban na lang kung, parang tricky na parang ay kahit sige, sa atin na lahat ng kumpanya para hindi naman umalma yung government siguro na sa atin lang lahat ibinigay. Possible ganyan, diba, na magkaibang kumpanya nga ibinigay, ang is company mo pa rin. Biruin nyo, umabot ng siyam
Can you imagine that? Kasakiman pa rin. Imbis na basahin lang niya. So we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the In order members to will be save time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours, and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Tama naman. So, kayo anong opinion nyo doon? Sa for me naman, no hate to Senator Jinggoy, di ba? Pero wag naman ganun, di ba? Mas gustong namin na malaman or marinig namin mismo live on television yan. Kasi kung bibigyan kayo ng kopya, so sana kami anong knowledge namin about sa issue na yan. Di ba? So, kayo na masasabi niyo doon sa request ni Senator Jinggoy na ayaw niyang ibabasa yung pinabasa ngayon kasi short na daw sa oras. Comment down below. Ako mas gusto kong ganyan basahin nyo, magdamagan. Diba? Total, nandyan na rin kayo. Diba? Gusto nyo rin naman na na nandyan kayo sa Senate Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Nung una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Grabe yun. Sinubukan nila. So, yun, parang if you can't beat them, join them, ganun. So, kahit ganun man yung nangyari, may kasalanan pa rin kayo. Tino-tolerate nyo Tsaka as if naman na hindi nyo talaga ini-enjoy yung yaman. Diba? Parang para sa akin, na lang to ng mga diskaya Parang, na lang sila, naghahanap sila ng pagpapahiran ng mga kasalanan nila Pero for me naman, pare-parehas lang naman silang makasalanan. In fact, magkalibil nga lang sila for me. Sorry. Pero magkalibil lang kayo for me. Kahit sabihin nyo na parang pino-force. Kasi kahit anong mo, meron ka pa rin choice. 'Di ba? Nagawa mo nga na i-air yung yung yaman nyo Yan pa kaya na parang kayo yung business nyo. Diba? Nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Not valid. Hindi namin ginusto pero para sa pamilya. Parang ginagamit mong excuse yung family. So in short, hindi namin ginusto pero kalaunan nagustuhan na rin namin. Dapat ganyan. Huwag yung gamitin yung family. Diba? Kasi kahit anong pa rin, hindi pa rin siya tama. Diba? Tsaka, siguro, nung una kayong yumaman, yun, goods na yun. Diba? May choice kayo Nung nakuha nyo yung bidding, pumaldo na kayo, stop na kayo. Diba? Kung ipa-close nila, edi gawa kayo ibang business na hindi na related sa DPWH. Kaso, wala, tinuloy-tuloy nyo Tinamasa nyo rin Pero, ito na yung exciting part kasi. Diba? Sisihan moment. Sa aming paglaban, sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po. Yun nga, kahit ganun yung nangyari, may pananagutan pa rin kayo. Diba? Mr. Chair at
kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, ulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin. Si Mrs. Diskaya ba? Ba't parang nakaluwag-luwag na siya? Parang chill na iba. Sa kulungan pa rin naman yung bagsak niyan eh. Sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Tama. Ito ay binibigay namin sa I think ito yung isa sa dapat ayusin talaga ng gobyerno, yung mga fixer system or yung mga bribe na yan, yung mga suhol-suhol na yan, padulas na yan, under the table. I think yan yung dapat talaga na ayusin ng government. Kaya ang tanong, sila lang din mismo yung nagkikinabang dyan. So, paano? Di ba? Paano? Kasi itong mga issue na to, yung mga flood control na yan, nangyayari naman talaga yan dahil sa pagkukuntsabahan sa loob eh. So, kung hindi pag kinalampag ng national, hindi pa nalaman ng taong bayan. Di ba? So, I think yung mga fixer na yan or whatsoever, dapat kalampagin din yan ng national or ng Malacanang or whatsoever. Yung nasa pinakataas talaga. Kasi hindi yung nakikita natin sa labas, no fixing, no fixer, no to fixer. Tapos nasa labas lang din. Alam niyo yung fixer nasa tapat mismo ng ng signboard na no fixer. 'Di ba? Punta kayo mga ahensya, guys. 'Di ba may mag-aalok sa inyo? Ay ma'am, meron tayo dito. 'Di ba? Special treatment fixing. Nagsisimula sa ganyan eh. Diba? Alam niyo yung maliit lang na yan, like, kahit sabihin natin 701,000 pesos. Malaking bagay na yan para panggugulang na yan. Kasi ilan ba yung nila na tao, aabot ng 100. So yung 1,000 na yan, 100,000 agad. Paldo ang mga mokong. Diba? So dapat linisin yan. Ipatupad talaga. Hindi yung no to fixing, no to fixer. Tapos ang fixer nasa labas pa rin. Diba? Ng cash, ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Roman Romulo. Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytaide of Quezon City, Nican Arjo Aytaide og Quezon City. Yari. Artista yan pare. Husband ni Main Mendoza ng Itbulaga. Talaga ba? Dawit si Arjo dito par. Yari. or Nikki Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Cebu. Ang dami. So baka may mga dyan, mga kilala nyo mga congressman, questionin nyo na yan. Diba? Marami-rami to. For sure, yung action nila dito, it's either magkakaso or i-defend yung mga sarili nila. Lalabas din ng statement. Diba? Pero grabe yun. Like, hindi mo naman talaga, yun, yung mga diskaya na to, randomly lang sila nagbibigay ng pangalan. Diba? For sure, may basihan yan. Ang mas masakla pa dito, kung may resibo. So, sana may resibo tong mga to. Diba? Na mapatunayan nila yung mga pinangalanan nila. Kasi kung totoo man yun, like, man, if ever totoo 100%, kahit si Arjo Aytaide mismo, si Romualdez pa yan, or kung sino pang mga Poncio Pilato na yan, dapat panagutin yan. Diba? Kung if ever totoo. Kasi, napakaswerte naman nila. Sobrang tagal na nila dyan sa pwesto. Yung iba nagsipag-re-elect pa, diba? Diyos ko, day.
Pugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang Baka nga yung yung pinangkurap nila nung mga nakaraan, wala na, naibigay na nila nung eleksyon. 'Di ba? Tapos nanalo ulit. Tapos nakaw ulit. Aray ko. politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. Wala daw siyang kakayahan na tanggihan. Sobrang napakaraming mga kontraktor naman dyan na hindi involved, di ba, sa mga ganyan. Pinagsasabi nitong taong to. District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo. District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo. District Engineer Edgardo Sipingol of DPWH Bulacan Subdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Yari. 25. Sa tuwing umiinom kami sa wine story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo. Sobrang funny lang din kasi yung bansa natin lubog sa utang. Pero sobrang dami pa rin nananakaw tong mga mokong na to. Di ba? Sa flood control projects noong 2022, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na So ito si Kong Romulo. Maliwalas. nabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Nako. Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bemno Ama ni Arjo Atayde. Arturo. Same ba sila na Arjo Atayde? Arjo Atayde yung pinangalanan niya kanina eh. So ama ni Arjo. Grabe yun. Ang sarap sa ears nito par. Kapag ka ito talaga, totoo talaga. Dapat ibartulina tong mga to eh. of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa Talaga katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Kung hindi dumaan sa material testing ng DPWH, meron na nga kabulastugan na nangyari, di ba? So malamang sa malamang kahit hindi quality or whatsoever yung ano nyo, makakadaan pa rin yan. Di ba? Ano to, pinangalanan na nila yung mga involved, tapos sila inaano nila, ginagawa nila ng exit plan yung mga pangalan nila. Pero I think dapat kasali din to sila eh. Di ba? Ano kayo? Ina-assess Hala, video is unavailable. Parang ano parang na-remove ang video. aming material testing Wala naman. na naaayon sa design ng Hala, aming material testing na naaayon sa design ng parang na-remove yung video par. aming material testing na naaayon sa design ng Ito yung magagawa. Na-remove yung video. So I think hanggang dito na lang muna tayo. Panoorin na lang natin yung karugtong nito. Na-remove. Kaka-upload pa lang kasi nito eh.
So, tinignan natin baka nagka-problema sa video, ano. So, I think na-remove to siya, na-remove. So, tapusin na lang natin to sa mga susunod. 1 oras pa lang kasi to naka-upload eh. Pero no worries naman kasi bukas ko pa naman to i-upload. So, yeah. Na-remove yung video. Siguro na-claim to ng ano, mga big news outlet. So, yun. Na-remove yung video from Boss Balita Channel. So, siguro nagka-problema siya sa video, ano. So, wala akong pang thumbnail. Yari. Wait lang, kunin ko lang tong thumbnail na to, ha. Kunin ko lang tong thumbnail. Sayang to eh. Buti na lang na-save ko yung thumbnail. Ay, nako. Kung wala tayong thumbnail, diba? So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Tapos syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Ano? Pati Pangulo ng Pilipinas niloloko niya na. So, ewan ko, sobrang init ng ano ngayon. Marcoleta at ni Estrada. Sobrang init nila. So, yan lang naman par. Grabe yun. Grabe yung pinangalanan. Diba, na Mr. Diskaya. Mga congressman anak ng toko, ang dami. Ang dami. Kung may mga kakilala kayo dyan, par, anong masasabi nyo sa congressman nyo? Tapos kung yung pinangalanan na yun, binoto nyo ba? Ano na? Diba? Though hindi ko naman kayo sinisisi kasi syempre magaling din namang magtago yung mga taong yan. Ano? So, yeah. And also, ano pa naman siya, hindi pa naman talaga siya 100% na proven na involved talaga yung mga taong yan. Diba? So, abang-abang na lang din talaga tayo sa mga updates pa nito. Sayang naputol yung video, 1 oras yun eh. So, napanood lang natin is mga around, 13 minutes lang. So, na-remove yung video. Ewan ko kung ano nangyari. So, baka tingnan na lang natin yung mga karugtong ng video na yun. Ano. So, yun lang naman mga kanoisi, di ba? Grabe yun. Natawa ako dun sa part ni Mr. Diskaya na parang no choice daw sila, yung family. Pero yun nga man, regardless kung no choice kayo or whatsoever, di ba? Sa hinaba-haba pa naman ng panahon. Sobrang hirap nun, di ba? Ano yun? Porket napilitan ka lang, ituloy-tuloy mo na lang like forever. Di ba? Tapos gagawa ka ng exit na napilitan lang kami. Kasi yun nga para, ito kasing mga illegal na to, diba? Kita na natin sa mga movie yan eh, na kapag pinasok mo talaga yung isang illegal na bagay, mahihirapan ka na talagang lumabas dyan. So, ang pinakamaganda mo talagang gawin is never kang pumasok dyan. Diba? Kasi at the moment, diba, na magbigay ka ng bribe sa tao na yan or tumanggap ka ng bribe, wala na. Forever na yan. Gagamitin ng pang-blackmail sa'yo yan eh. Diba? So, dito, sinabi ng mga Diskaya na napilitan kami kasi wala kaming choice para sa namin, family or whatsoever. Nandun yung kasalanan nyo. Diba? Yun sa word na napilitan. Kasi decision nyo na yung nangyari doon eh. Kasi pwede naman kayong umayaw talaga. Pero yun nga, dahil sa natatakot kayo na baka maano yung company nyo or whatsoever, I think hindi pa rin siya excuse. Diba? Kasi pwede naman kayo maghanap ng ibang negosyo na lang. Pero yun nga, siguro na-overwhelmed din kayo sa hatian siguro or whatsoever. Sa pera na involved. Diba? So, tinuloy-tuloy nyo. So, kahit sabihin nyo pa na napilitan lang kayo, yung first time talaga na nag-decide kayo na mag-agree, kasalanan nyo na yun. Diba? So, but anyways, thank you pa rin kasi kung if ever totoo yung mga kinanta nyo, malaking bagay yun. Diba? At least na lang. Sino bang magkakala na yung mga congressman pala na yun? Pero yun nga, again, hindi pa naman natin talaga siya 100%, diba, na sure na involved talaga yun. Pero if ever na mapatunayan na involved talaga yun, maraming pa rin yun, maraming thank you pa rin, diba, sa mga Diskaya sa pagkanta nito. Pero syempre, yung mga kasalanan nyo, need nyo pa rin pagbayaran yun. Diba? Kasi syempre, yung pakikipagtulungan nyo sa DPWH, diba, is na siya eh,
meron ng mga napirwis yung tao. Meron pang natsugi. Di ba? So, total, nakinabang din naman kayo. Di ba? Knowing na milyon-milyong pera, binili nyo lang ng sasakyan na supposed to be para sa kaligtasan ng taong bayan sana, nakinabang din kayo, par. Di ba? So, meron pa rin kayong pananagutan. Kahit ilan pa yung ikanta nyo. Diba? Pero yun nga, thank you pa rin kasi kinanta nyo yung mga big names. So far, mga congressman lang naman yung narinig natin. Dapat may mga senador din if ever meron. Natawa ko sa bardagulan ni Marcoleta at ni Estrada kasi nung tinanong ni Jinggoy may senador ba? Tapos sabi ni Diskaya wala. Binanatan siya ni Marcoleta na safe ka na. Napikon si Estrada doon pare. Napikon siya doon. So, yeah, that's crazy. Grabe, Archo Atayde. Ay, nako. Sayang na curious tuloy ako kung ano yung nasa loob ng video yun. Naputol yung video eh. Yan o. Yung nakatata ko, video is unavailable. Video is unavailable. So, hindi natin siya natapos. Na-remove yung video. So, sayang. I think intayin na lang natin. Baka i-upload ulit to ni Boss Balita tomorrow. Or I don't know. Baka nagka-problema lang sa video. Baka clean name ng mga big media outlets. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So again, Filipino IC, Boss Balita TV. Send it to Philippines. Like, comment, share, subscribe. Filipino ICs. Yeah.